Paano po sir kung from the start of loan deduction ay reflected lagi ang deduction pero may arrears pa din? Not only for 1 month but more than 2 months, pero sabi ng GSIS naka-system na kaya di na mawawala arrears. Kaya ang ginawa ay pinabuyout na lang sa PLI kasama yung arrears binayaran kasi nasa SOA. May doon po tayong tinatawag na current month arrears, no, dito po sa GSIS Touch kung atin pong titingnan yung atin pong loan account. Kaya po ay hindi nawawala yung arrears kapag nag-check po tayo. Pero yung arrears na yan ay nababayaran naman kapag nagkaroon na ng remittance, no, at hindi po yon nag-i-interest. Maliban na lamang kung sumobra doon sa kanyang due date at hindi pa nabayaran ng agency. So, isa case na ganito po, tulad po ng ating sender, lagi nagre-reflect yung arrears doon sa kanya pong loan account. Hindi lamang isa kundi 2 buwan at minsan ay mahigit pa sa 2 buwan. So, ganito po kasi yung nangyayari. I'm trying to explain, no, kung bakit hindi nawawala yung arrears doon sa account natin kapag tinitingnan po natin siya gamit ang GSIS Touch. So for example mga master, ngayong buwan o ngayon po ay November 12. Okay, November 12. Kung titingnan po natin yung ating loan account sa GSIS Touch, normal po na mayroon tayo makikita na loan arrears dyan sa account na yan. Kung kahit po na updated, no, kahit po na lahat ng deductions ay remitted naman, mayroon ka pa ring arrears nakikita. Kung isang buwan lamang yung nakikita mong arrears sa account mo, then that should be for the month of November 2023. Ngayong buwan po, reflected na sa GSIS Touch doon sa arrears ang para sa buwan na ito. Pero again, dahil current month yan at ang due date niyan ay sa darating pa na December 10, hindi siya magkakaroon ng interest, no? Kasi hindi pa naman due ang amount na yan. Nagre-reflect lang siya as arrears, pero kung mababayaran siya for let's say at the end of November ay nakapag-remit yung agency, so mawawala siya by the end of November kapag posted na yung payment na yon. So ganyan po. Tapos kung nakikita ninyo na 2 buwan yung arrears dyan sa loan account na yan, that could be possible, sigurado tayo sa November 2023, ang isang buwan dyan ay sa Oktubre. Posible nakapag-remit na ang agency pero hindi pa na-post, or posibleng hindi pa nakaremit yung agency. Kaya 2 months yung nakikita mo na arrears sa account mo, October and November. Ngayon, pag nagbayad na or na-post na yung remittance for the month of October, mababawas na siya doon sa nakikita mong arrears sa account mo. So from 2 months, magiging 1 month na lang. At anong buwan yung natira? November. Ngayon, pagdating po ng December 1, December 2, first week ng December, makikita mo nagdadalawang buwan ulit. Bakit? Kasi current month, December, will be reflected as part of the arrears na sa loan account mo. Pero again, hindi ka dapat mababahala kasi hindi yun mag-i-interest kasi current month siya. So, 2 months. Kapag na-remit na yung for the month of November, pagdating ng December, edi matatanggal na siya. Isang buwan na lamang yung natitirang arrears sa account mo. Month of December na. So yung current month ay always reflected as arrears doon sa GSIS Touch. Mawawala siya kung yung current month na yon ay remitted din ng agency mo at the same month, no? Kung parehong buwan, for example, itong Nobyembre, meron kang arrears for the month of November, tapos at the end or bago natapos ang November, nakapag-remit yung agency mo for the current month. Hindi po siya hindi inabutan ng Disyembre, no, maagang nakapag-remit. So ang nangyari ay matatanggal yung current month arrears pag na-remit yung current month on the same month. Pero kapag next month na siya ma-remit, edi maaabutan na siya ng
next month din na arrears. Kaya hindi siya nawawala. Pero kung titingnan po ninyo, palaging equal to 1 month or 2 months na arrears yung nandyan, a 1 month or 2 months amortization yung arrears sa account mo, then wala kang dapat ikabahala. Bakit? Kung laging buo na equal to 1 month or 2 months amortization, palaging current month yun, no? Palaging latest na buwan. It means hindi tumataas, hindi nag-i-interest yung arrears na yan kasi laging equal to 1 month or 2 months amortization yun na doon sa arrears. So, wala kang dapat ikabahala. Hindi ka dapat mai-stress. Kung mai-stress ka lang kapag inabutan ng tig-2-3 buwan yung remittance na hindi na i-post at hindi na remit ng agency, yun ay talagang magkakaroon na siya ng interest at mai-stress ka at ire-refer mo na talaga sa agency mo kung inabutan na ng 2-3 buwan at hindi pa na-remit ng agency. Kasi hindi na po yun normal, no? So, it's always parang tatlong party palagi yon. Tayo as member, borrower, tapos nandyan yung GSIS, tapos nandyan yung agency, no? Yung GSIS ay magre-record ng anuman na natatanggap nila na premium payments o kaya ay loan payments from the agency. Si agency yung magdideduct from our salary at siyang magre-remit kay GSIS. Ngayon kung nagdeduct sila sa'yo tapos hindi nila ni-remit, then ang may responsibilidad dyan, may kasalanan dyan sa agency. Bakit nagdideduct at hindi nagre-remit? Tapos kung ni-remit naman tapos hindi naman na-i-post ni GSIS, so ang may kasalanan si GSIS. Pero imposible po kung ikaw lamang yung hindi na-post dyan tapos yung mga kasamahan mo ay posted na yung payment. Kasi one batch po yung remittance sa isang division o kaya isang implementing school. Magkakasabay po kayo. Remittance sa premiums at maging doon sa inyo pong loan payments. So, yun po yung tinutukoy na current month arrears. Kaya kung chine-check natin ay hindi nawawala. Magkakaroon ng 2 buwan tapos 1 buwan na lang. Tapos kung paminsan-minsan kung suswertehin ay mawawala sa dali, then after 1 week ay bumabalik naman kasi nag-change na naman yung buwan, no? So may update po yung GSIS at sabi ay they are working into upgrade sa GSIS Touch na hindi na makikita as arrears yung current month, either sa premiums or sa loans. Then maganda po yun kasi kapag sasabihin natin biglang nag-Desyembre, so kung remitted na yung November mo, wala ka makikitang arrears kahit December 15 na or December 20 kasi yung current month na December ay hindi na niya i-take up as arrears, no? Sa ngayon ay nakikita mo pa siya as arrears, pero kung tatanggalin na siya sa system ng GSIS dahil current month naman at hindi pa due date, wala pang due date, so mas maganda po siya and mas mas nagiging maganda po, no, yung mood ni borrower o ni member kapag na-open niya yung account niya at wala siya nakikitang arrears kasi updated until the latest month, no, huling buwan yung kanya pong remittances. So yun po ang tungkol sa ating pong sagot, no, kung bakit hindi nawawala itong arrears kahit always naman na mayroong payment at always naman posted yung payment sa inyo pong loan o kaya ay maging sa premiums.